Dahan-dahan lang. Kanunay lang. Pero sigurado. Hinay-hinay lang. Minsan sobrang bilis natin. Kaya mga kapatid, do not judge, huwag mong hatulan yung kapatid. Parang ito yata yung napakahina ng paglagot dito. Kaya ako isang taon pala, ako'y nakakatayo na, ilang taon na yun, parang hindi pa nakakatayo. Mga kapatid, ang kuliho, mabilis tumakbo, pero nang tiwala sa sarili, natulog. Ang kailangan ng Diyos, yung pakumi. Kailangan, I read a story, mga kapatid. Ito is kwento tungkol sa mga kabataan sa Bible during the time of Noah. Nung pinapaakyat daw, mga kapatid, lahat ng hayop, ito po yung snail. Yung parang sa snail. Yung suso. Mas mababa kaya sa pakong. Gapang daw siya. Pagpatakbuhan yung mga elepante at lahat ang gusto tawan. Ano ba? Pinakantyawan. Diba? Pinipintasan. Pero mga kapatid, ang susok ito nagpapatuloy. Sige lang siya, sige lang ang sige. Ay, hindi ka makarating, ay! Darating ng baha, darating ng pag-ulam, hindi ka ba makarating yung saan ko? Pero mga kapatid, isa ang nasa isip ng susok na ito. Nakita na niya ang arko. There is only one way that he must reach the ark. Kung siya ay titigil, nakinig sa mga kantyaw, nakinig sa mga mapagalipusta, hindi siya makarating. Pero isang bagay na sa kanyang isip, magpapatuloy lang ako. Kahit na ako'y gagapang, anong man gawin, hina-hina lang, sige lang, tuloy lang, pero makakarating din ako doon sapagkat isa ang nasa isip niya to reach the ark. Ganun din tayo mga kapatid. Kaya ang sabi po ng Biblia, nais ng Diyos mga kapatid, nais ng kaaway na maglagay ng mga bagay sa ating dadaanan upang tayo tumigil sa paglakad. Kaya the Bible says, watch where you are going. Mag-ingat kayo kung paano kayo lumakad. Ephesians chapter 6 verse 15. Isa po ito mga kapatid sa bahagi ng armor of God na binanggit mga kapatid ni Paul. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Bakit? Bakit kailangan kong protektahan ang aking paa? Wala namang vital organs dito Marami dyan putol ng paa, buhay pa din, di ba? Wala nang paa, dalawa, buhay pa din. Wala nang kamay, buhay pa din. Di ba? Eh bakit? Bakit kinakailangan protektahan ko? Mga kapatid, I must protect my feet. Mga kapatid, why? Because I have to make sure that I keep moving. Kaya naprotektahan ko ito. Pwede naman mabuhay na walang paa upang makatiyak na nagpapatuloy akong lumalakad. Amen? I must protect my feet because what really matters is not that I am a spiritual giant. Hindi dahil sa ako ay spiritual, higante spiritual, o ako that I make it through life without falling, na hindi ba lang ako na bumabagsak, hindi ba na ako nagkaroon ng pag-iina. But what really matters is that I just keep moving. Bakit kailangan ko ingatan ito? Bakit kailangan ingatan ang paan ito? Bakit kailangan magpatuloy tayo? Hindi naman ako, hindi dahil sa ako'y malakas. Hindi dahil sa ako ay walang hindi nabibigo. Dahil ako hindi bumabagsak. Dahil kinakailangan manatili ako lumalakad. What really matters, ang tanging mahalaga, is that how many times I fall. Ang mahalaga, bumagsak man ako ng maraming beses.
Babangon ako. Hindi na ako basta mabangon. Lalakad. When you fall down, it is not enough to stand up. You must continue walking. Hallelujah! Ano ang katangian ni Enoch at ni Noah, ni Abraham, ni Paul, at ang iba pang mga dakilang tao ng Biblia? Sila ba'y perfecto? Hindi. Ano ang kanilang susi? They walk with God. Hindi sila nag-give up. They kept on pressing forward. They kept on moving forward. They kept on walking. Meron ba dito ngayong umaga na nais kanilang i-renew ang kanilang paglakad sa Diyos? Nangihina ka ba? Napapagod ka na ba sa paglakad? Ayaw mo na, gusto mo nang huminto. Marami ang bako-bako na daan. Hindi maganda ang pupunta ang lugar. Maraming kinaanan mo. But I am telling you, church, don't stop walking. Amen! Amen! Hallelujah. Alam mo na pakinggan ninyo ito, you have heard the story about Christopher Columbus. He was determined to prove that the world is not square, that the world is round. Ang paniniwala noon, ang sanlibutan ay kwadrado. Pag lumampas ka na doon, sa tubig na yun, babagsak ka, wala ka na mapuntahan. Pero hindi nang paniniwala ng Christopher Columbus. Humingi siya ng tulong sa Queen of Spain. Binigyan siya ng barko ng mga tauhan. Nagsimula silang maglakbay. After 3 months of voyage, wala pa rin. Ang kanyang mga tauhan mahihina na. Dumaan sila sa mga bagyo. Dumaan sila sa matinding init. Kakaunti na kanilang pagkain. Kaya mga kapatid, after 6 months of voyage, wala pa rin. Ang sabi ng mga tauhan, ayaw na namin. Gusto nilang bumalik. And the only way para makabalik sila is through mutiny. Napakinggan ito ng kanang kamay ni Columbus. Ang sabi niya, Master, ang ating mga tauhan, hirap na. Halos hindi na makagaon. Ano ang gagawin natin? Ang sabi ni Columbus, sail on. Nung sumunod, Master, yung ating mga tauhan gutom na, kulang na sa pagkain, hindi na natin makakaya. Ano ang gagawin natin? Bumalik na tayo, Master. Ang sabi po ni Columbus, sail on. Dumaan pa ang ilang araw. Bumalik ang kanyang right hand. Ang sabi niya, kanang kamay, ang sabi ng kanyang kanang kamay, Master, ang ating mga tauhan ay mag-mutiny na, mag-rebelde na. Gusto nilang bumalik. Nanganganib ang buhay mo. Nanganganib ang buhay natin. Mamamatay tayo, anong gagawin natin? Ang sabi ni Columbus, sail on. Sail on. Dumaan ang malakas na bagyo. Ang sabi niya, Master, may darating na malakas na bagyo. Hindi natin kaya. Mahihina na ang ating mga tauhan. Nasanipil din ang kanilang pag-iisip. Hindi na sila magawa ng kanilang the best. Ano ang gagawin natin? Lulubog tayo. Ano ang gagawin natin? Ang sabi ni Columbus, sail on! Nagkaroon ng mutiny. Pero ang sabi ni Columbus, just give me 3 days. Pag wala pa tayong makita na lupa, pwede na akong patayin at bumalik kayo sa Espanya. 3 days. Muli na matapos sila itong araw. Mga kapatid, the next day, pagsikat ng araw, it will be the last day for Columbus. Pero mga kapatid, habang unti-unting lumiliwanag ang araw, biglang sumigaw yung taong nasa itaas. Ang sabi niya, there is a land!
I saw a land! May lupa akong nakikita! Sabi ni Columbus, sail! Patayo lahat ng natin. Tayo lahat ay narito sapagkat tayo ay bunga ng isang nagpapatuloy sa paglakad. Nagkaroon tayo ng kapayapaan, ng kaligtasan at ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Dahil ito ay resulta ng isa na nagpapatuloy sa paglakad. Tayo po ay resulta ng isang nagpapatuloy na lumakad patungo sa Kalbaryo. If we will just hear the song Via Dolorosa, resulta po tayo ng determinasyon ng isang na patuloy sa kanyang paglakad na hindi huminto. Sa kabila, mga kapatid, ng mabigat na krus na kanyang pinapasan, sa kabila ng kanyang mga sugat, sa kabila, mga kapatid, ng kanyang panghihina, naroon na siya inadadapa, pero bumabangon siya tumatayo. Hindi siya humihinto, patuloy pa rin siya sa paglakad. Naroon ang kupit, pero hindi niya, mga kapatid, hindi nakapagpigil sa kanya ang mga hagupit. Patuloy pa rin siya sa paglakad. Naroon ang mga matatalas na bato na nagsusukat sa kanyang mga paa, na ang sabi ng Biblia, sa bawat hakbang, sa bawat pag-angat ng kanyang paa, mayroong bakas ng dugo na nakapurma sa kanyang paa. But still, lumalakad pa rin siya. Maaari may pumipigil na sa kanya, but he must keep on walking. Naroon ang hirap, naroon ang sakit, naroon, mga kapatid, ang hindi may paliwanag na tiis sa kanyang dinanas, but hindi siya tumigil. He just keep on walking sapagkat ang gusto niyang marating ang kanyang goal sa kanyang paglalakad, na ang kanyang goal ay walang iba kundi marating ang gulbot, ang Kalbaryo. Ang kanyang goal ay upang maitaas siya doon sa lugar ng Kalbaryo. Nagpatuloy siya sa kabila ng kahirapan. At nung dumating siya doon sa kanyang goal, at nung siya itinaas, at ibinigay niya ang kanyang huling hininga, ang sabi niya, naganap na. Bunga ikaw, bunga ako, ang aking tinatamasak na kagalakan, kapayapaan at katiyakan ay bunga ng isang nagpatuloy sa paglakad, hindi tumigil hanggang sa marating niya at maabot niya ang kanyang layunin, na walang iba, ibuhos ang kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako na makasalanan na patungo sa kapahamakan ay magkaroon ng kabanatagan, magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Kamusta na ang paglakad mo ngayon? Maaaring maraming mga handang, maaaring maraming mga nakikita ka ng mga balakid. May nakikita ka mga hindi maganda sa iyong kapaligiran. May nakikita kang hindi maganda mga pag-uugali ng mga kapatiran. May nakikita ka mga katitisuran. But I am telling you, church, bahagi lamang yan ng iyong paglakad. I have a word for you today. Kung ganyan ang iyong nakikita at parang ikaw ay nanihila, parang gusto mo nang umupo, parang gusto mo nang humiga, ayaw mo nang lumakad, nais kong sabihin sa iyo, sa paglakad mo, huwag kang titingin sa tao, huwag kang titingin sa kaliwa, huwag kang titingin sa kanan, huwag kang titingin sa likuran, huwag kang titingin sa harapan, huwag
kang natitingin sa baba, tumingin ka sa itaas. Look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. May bagyo ba? Shalom. Nangihina na ba? Shalom. May bigat na problema. Shalom. Hallelujah. Hallelujah. Kamusta na tayo ngayong umaga? Mayroon ba dito na nais baguhin ang kanyang paglakad? Hallelujah. Ang mga dakilang tao ng Biblia ay hindi perfecto. Hindi sila mga spiritual giant. Hindi sila mga tao hindi dumanas ng pagkabagsak. Pero ang sekreto, they never give up. They keep on pressing forward. They keep on moving forward. They keep on walking. They are walking with God. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah. Meron ba dito na nais niyong baguhin ang kanyang paglakad sa harapan ng Panginoon? Kung ang paglakad mo ngayon ay medyo mayroon ng kapaguran, mayroon ng panghihina, o ang paglakad mo ay dumadaan ka na sa bako-bako, o ang paglakad mo ay dumadaan ka na doon sa ibis, o ang paglakad mo, mga kapatid, ay dumadaan ka na sa hindi magandang lugar, nais kong sabihin sa iyo, now is the time to renew your walk with God. Just say Lord, church. Say Lord. Hallelujah. 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 Come on. Come on. Kung gusto mo ng totoong pagbabago sa buhay mo, baguhin mo rin ang iyong paglakad. Baguhin mo ang paglakad mo sa harapan ng Panginoon. Ano man ang dumating, huwag kang titigil, huwag kang hihinto. Pag bumagsak ka, when you fall down, don't give up. Just get up and walk. Just walk. Continue walking sapagkat hindi mo mararating ang goal mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Hanggat hindi ka lumalakad, pag huminto ka, wala kang mararating. Hallelujah. Kung titingin ka sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga kalinsuran, wala kang mararating. Dahil hinto ka, titigil ka. Pero dahil kong sabihin sa iyo, may bagyo, say on. May mutiny, say on. May problema, say on. Hallelujah. 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 Come on. Kasama siya. Ito ay nangangahulugang kailangan buuin natin ng matibay ang relasyon natin sa ating Panginoon. Hindi natin mararamdaman na kasama siya sa pang-araw-araw nating buhay. Hindi natin mararamdaman kaakibat natin siya sa ating paglakad kung wala tayong matibay na relasyon sa Panginoon. So walking with God means establishing our faith in Him. Hallelujah. Kamusta na